Guys, pupunta dito si Judy. Bibigyan ko siya ng halaman. Ito yung mga tinanim ko para sa kanya. Itong mga houseplant, hindi to nakatanim. At saka ito. Pero yung iba, buhay na. Tapos yung mayana. Buhay na yung na-propagate ko ito. Pero nilagyan ko ng bagong tusok. Ayan. Sana mabuhay niya kasi marami siyang namatay na halaman nung umuwi siya ng Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng plants. Actually, meron pa ako mabibigay sa kanyang mga cuttings. Kaso lang, baka hindi ito yung time para magtanim siya kasi sobrang busy nun ngayon. Kaya, ayan guys. Na-share ko lang. Sa mga hindi po nakakaalam, may papadating na cyclone dito sa Queensland. And dahil doon, syempre sinafety natin yung mga halaman natin. And then guys, ito yung nangyari sa aking balcony. Normally, hindi ganito ka-messy dahil nga meron tayong plant rack. As you know, lagi akong nag-arrange ng plant rack. Pero ngayon, dahil sa takot ko sa cyclone, well, actually, itong pagkatakot ko, mild pa to. Kasi everyone I know sa workplace, mga kaibigan, lahat sila all scared of the cyclone kasi malakas daw talaga yon. And the last time na nangyari yon ay 50 years ago. So ngayon, dito yun papunta. And I'm being honest with you guys, hindi kasi ako nanonood ng TV, so hindi ko talaga alam yung mga detalye ng tungkol sa cyclone. Pero siguro, nakita nyo na rin yun. Ayan. Ibinaba ko na lahat ng mga halaman ko dito. And ang natira na lang yung isang pot na yun. Kasi guys, sobrang bigat niyan. Iba ang naglagay niyan dyan dahil hindi ko talaga siya kaya iakyat dyan. So, ayan. Ayun siya sa taas. Sana naman ay hindi siya tangayin. Kasi pag nahulog yan, bukod sa mababasag siya, kung may tamaan, nakakatakot, diba? So, ayan. Ito yung mga halaman natin ngayon. Etong malalaking pots na to, ito yung mga galing sa taas. Kasi yun talaga ang ano ko dito sa mga halaman. Yung mga heavy pots, nilalagay ko sa taas dahil para hindi lang siya madaling mahuhulog, diba? Maganda yung may weight ang nasa taas. So, ayan. Kung makikita nyo, nandyan pa yung hagdanan dahil umakyat ako dyan para ibaba tong mga to. And meron tayo ditong Sidiveria Starburst. Ang ganda-ganda ng pagka-stress niya, guys. And to be honest with you, ngayon ko lang siya na-appreciate talaga ng maganda. Kasi nga dahil nandun siya sa taas, hindi ko laging nakikita yung itsura niya dahil dun siya nakaharap sa sun. And nung ibinaba ko, saka ako nakita na, wow, ang ganda pala ng pagka-stress niya. Ayan. And in saying na madami akong hindi nakikita yung mga nasa taas, doon ko rin nakita yung mga pangit. So, ayun nga. Ito needs more watering. Ayan. Pero buhay naman siya and maganda. Tapos dito sa kabila, ayan yung ating Purple Delight na sobrang stress din. Ayan. Hindi siya masyadong kagandahan. Ito kasi guys, ano ko dito? Anong tawag nito? Blinds. As I told you before, kapag umuulan, kusa siyang sumasara na ganon. And pag sumasara siya, to prevent the pots from falling, diba? Kung sobrang windy, pag sumasara siya, natatamaan tong ating Purple Delight. Kaya nangyayari, napuputol siya lagi. And tignan nyo to. Diba? Eto, naputol to. Tapos parang nag-ano na lang siya. Nagka-pop na lang siya kung saan siya naputol. Eto pa, here's another one. Diba? Pag napuputol siya, nagpa-pop naman siya at ayan, meron siyang baby. Ayan. Tapos yung isa na hindi ko rin nakikita, meron pa pala akong isang Purple Delight nandoon. Pakita ko sa inyo. Ito ay hindi ko rin palaging nakikita dahil dun siya nakaharap sa labas to catch the sunlight and then maganda siya. Ayan. So, ang mga alaman ko ay everywhere ngayon. Tapos, nagbigay rin ako kay Judy ng mga halaman kasi meron nga akong mga itinanim para sa kanya. And then, eto lang yung sitwasyon dito ngayon. I just thought I'd take a video para ma-share ko yan sa inyo.
Ayan, sobrang, alam nyo guys, parang sobrang sumikip yung ating balcony. Simula nung nagkaroon din kami ng char grill. Ito. Ano siya? Charcoal griller. Oo nga, char grill nga, diba? Sorry na guys, ina-explain ko lang. Ayan, tapos yung mga bagong tanim kong halaman, nandiyan dyan, tignan nyo. Makalat talaga dito. Tapos ito yung binili kong fan nung nakaraan dahil nga minsan ay mainit dito. Pero ngayon guys, hindi na summer. Summer is officially over. At ngayon ay autumn na dito sa Brisbane, Queensland. Ayan yung ating mga gulay. Diba yung ating kalamansi? Pumitas ako kanina ng 2. Piniga ko sa bagoong. Tapos pritong talong. Yummy! Sarap. And guys, isang ating variegated na malunggay. Kailangan ko siyang diligan. Eh, pagka ganyan siya na medyo parang kulang sa life, kailangan lang siyang diligan. Ayan guys. Yung shinare ko na nahihirapan na akong kumuha ng malunggay ngayon dahil kasi nagagandahan ako sa dahon niya. And ayan. Yung ating ang tawag niyan? Alugbati. Ay, medyo malalaki na rin. Ayun o. Na-update ko lang kayo sa mga halaman. And yung ating sweet potatoes na nakapagluto na ako at na-harvest ko na lahat. Ayan, meron na naman siyang usbong ulit. Kailangan ko pa guys ng soil pero hindi nga ako makapunta ng Bunnings dahil busy sa work among other things. Ang dami ko talagang ginagawa. Ayan. Ang kalat, diba? Sa totoo lang guys, pag ganito yung sitwasyon dito, nai-stress talaga ako. Alam niyo, kasi hindi ako sanay ng ganito kakalat. Diba? Hindi ako sanay ng ganito kakalat. Kaso lang, hindi ko rin sila hindi ko rin maayos-ayos dahil mas safer ng ganito. Yun nga mga nasa table na yun, parang gusto ko pa rin ibaba just in case. Diba? Kasi hindi namin alam kung ganong kalakas magiging yung hangin. Dadating daw yung cyclone Thursday. Pero bukas expected na lumakas-lakas yung hangin and tomorrow is Wednesday. So ayan guys, sorry na, magulo yata yung aking pagbibideo. So pagkababa ko nga nito ay ayun, ibababa ko nga yung mga halaman na yun kasi nagwo-worry lang ako na baka lumakas yung hangin tapos nasa work ako. 'Di ba? Sayang naman kung masisira yung mga halaman. Ayan sila ngayon. Tiis-tiis muna mga babies ko. Ayan. Papasok ako sa work nang hindi pala ang scooter ko ngayon kasi biglang umulan and kagabi magkausap kami ni Judy. Nag-offer siya na i-take ako sa work. Ihatid niya ako sa work kung umuulan. Sabi niya pa, ipagpipray niya na umulan para niya ako maihatid. And dahil nga, diba may cyclone warning, so ayun, iwanan ko na lang yung scooter ko guys and sobrang alam ko na i-video ko na to pero ngayon talagang pati ito empty na. And I'm actually thinking of bringing the plants inside my bedroom. Nandun ako sa level na yon na, alam mo yun, para lang mapanatag ako. Baka mamaya pag uwi ko, baka daling ko sa bedroom ko yung mga halaman ko. So, ayun guys, pasok muna ako. Yun na guys, eto na nga. Ating magaling na sundo. Yee! Sana umuulan na. Good morning! Chini-chismis kita. Hi guys, eto si Judy. Ang ating one call away friend. Parang walang tao guys. Ako pa lang nandito ngayon. Buksan ko muna yung gate. Hindi talaga ako nag-e-expect ng maraming estudyante ngayon. Malamang sa hindi, baka konting-konti lang talaga ang pumasok sa school. So, yung ibig sabihin niyan, ang magiging mga customers namin today ay teachers and staff lang dito sa work. So, yan, naisipan ko lang na
video dito because I don't do this every day. And ngayong araw kasi, wala dito yung manager ko. So, ako ang in charge ngayon. Meron ako makakasama mamaya. Pero yon, ako ang magte-take over ngayong araw na to. So, tara sa work! Hi, Rachel. Good morning. Good morning. I have a good news for you today. What is it? The ice breaks are half price. Wow. Yeah. Isn't that good news? Yeah, that's today only. Okay, well, Okay. since it's today only, I might have a coffee then. You want to have a coffee? Regular? Yeah. It's not every day they lower the prices. Oh, yeah. Since I've been here, this is the first time. First time. Hi. Hey, Michaela. I have good news today. What? All ice creams half price. Ice breaks, chocolate milks, oaks half price. Jellies half price. And that's today only. How much are the waterfalls? Water parts are the same. It's just the milks. Oh, just the milks? Yeah. Can I get... Can I just get a liquid? Yep. What flavor? The passion one, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You weren't born in 1947, were you? No. Of course not. Do you think I'm that old, Rachel? So what year were you born, man? 1981. Whoa. Hi. Oh, yeah. What can I get you Can I today? get a toasted ham, cheese, tomatoes, please? Toasty. I have to serve here, Rachel. Is that okay? Yeah. Hi. What Hi, can I miss. get you? Hi. Can I get an iced coffee and milk? Yeah, they're half price today. So which one? You have regular or triple shot? Regular. And chocolate milk. Chocolate milk? Have to do it on the Q-tabs to say. Our ice creams are half price today too. Please tell your friends. It's the day only. We never had the sale before. Yeah. A lot of stuff are half price. See yes. Yeah. What can I get you? Can I please get the Hi. Hi. Would you like sauce with that? Do you have tomato sauce? Yeah. Yeah. Yes. There we are. Thank you. Thank you. Walang tao ngayon, guys. Sobrang walang tao. Hi. I'm gluten-free, nuggets for, First break? first food, yeah. Hold on, I'll just... It's Tara, right? Yeah. Nuggets.
Okay. Is that all today? Can I also get a chocolate breaking news? Yes, they're on specials today, half price. Yes, you want one? Yes. That's 271. Thank you. Your change. Thank you. Hey, what can I get you? Can I get some nuggets to back, please? Nugget. Any drinks? Drink. I'm gonna drink with it. Hey. Am I gonna drink with it? No, I'm asking if you want any drinks with that or Oh, no? no. No. A lot of drinks are on special today. Half price. Like chocolate milks, ice breaks. On. Thank you. Thank you. Hi. I'll just get a black Gatorade, please. Gatorade. You have a lot of specials today. Half price. Here's your change. Thank you. Ang konti ng mga bata ngayon at mag-isa ako hanggang 8:30. So, 15 minutes na lang. Hey, do you have those little squeezy ball things? The jelly fruits? Yep. Yeah. How many do they would you cost? How much do they cost? Hey? How much do they cost each? $1. Can I have one? I'm gonna go with it. Nang dahil sa cyclone, ay wala pong mga bata ngayon dito sa school. Sobrang konti lang. This is not the normal day we do service. Mas madalas sobrang haba ng pila. But today, sobrang konti lang talaga. Kaya pinagsasabi ko na yung mga sale items namin for today. Para makatulong naman sa sales. Morning! What's that, sorry? $50? Yeah, you're right. What can I get you today? Just 2 large chocolate milks, please. 2 large chocolate milks. Good. It's half price today. Oh, Yep, today only. wow, lucky. Very lucky. Thank you. Ice creams are also half price. Oaks, ice breaks. So yeah. I'll just add that one for now, thank you. And I'll Thank come you. back later. Yep. Thank you. Tell your friends if you could. So we sell out early. Okay. I'll let Thank everyone you. know. Thank Yeah. you. Oh, our jellies are also on specials there. They're $1. Jelly cups. They're on the holdbacks. Did you want one? Yes, please. Just one? Yeah. Hi. Thank you. Thank you. Have a good Have a good day. You too. Ganito mag-ready sa cyclone ng mga taga Brisbane. Nagpupunta po sa Starbucks. Ayun yung kasama ko. Meron tayong taga-sundo ngayong araw na to. Si Judy. Ayun yung mga customer ko sa work ko. Akalain mo yun, nakukuripot nila sa taxi shop pero nag-i-Starbucks. Kayong mga bata kayo, ha? Guys, eto na. Ito na ang ating final cyclone preparation. Tinulak ko lang to dito, yung malunggay, para madali ko siyang mahatak dito sa pintuan kung sakaling talagang malakas yung hangin, di ba? And the rest, ayan. Yung ibang halaman ko ay hindi nyo na makikita dahil meron sa bedroom ko, meron sa kusina, tapos yung iba, iniwan ko na lang dyan para pabigat din kasi siya dun sa mga shelves ko, di ba? Tapos itong mga blinds na to, talagang tinula ko na, pinush ko na talaga para
Diba? Hindi magalaw yung ating plant rack. Tapos dito, ayan yung cupboard na pinaglalagyan ko ng mga soil, mga pots, mga garden stuff. Ayan, inipit ko siya ng upuan. Tapos, yung barbecue namin, yan yung char grill. Nilagay ko din dyan para if ever, kung malakas nga yung hangin at matumba yon, hindi siya basta-basta matutumba, diba? Dahil bukod sa mabigat siya, meron pa siyang mga nakaharang ng mga ganito. So, ayan, sa ilalim ng mga upuan ay mga halaman. Tapos yung isa nating plant rack ay inihiga ko na. Kesa naman higain pa siya ng hangin, inihiga ko na. Wait lang, dapat pala ihiga ko siya ng pag ganun, no? Yung, yeah, I'll change that mamaya. Ipapahiga ko siya, hindi yung nakatagilid na ganyan. Para mas less, diba? Mas less movement para sa kanya. Tapos dito sa kabila, ayan, diba dun galing yung malunggay? Eto na. Kaya pagpasensyahan nyo na ang lahat ng mga kalat natin dahil isinafety ko lang sila sa hindi sila basta-basta pupuntahan ng hangin. Ito pa lang aking mayana. Ayan, pinutulang ko siya ng mga ng mga top, yung mga ibabaw niya kasi napansin ko sa mga ibabaw niya ay natutuyo yung dahon. Tapos naalala ko yung sinasabi ng kapatid ko dati, si Jel. Follow niyo din po, Jel Santillan, dito rin sa YouTube. Ang dami nun dating magagandang mayana. And sabi niya dati, inaano niya daw yun, talagang kailangan mo siyang i-propagate dahil kailangan kukurot-kurutan daw. So, hindi ko naman kinurot kasi gumamit ako ng scissors. Pero ayan siya. Kasi mataas siya kanina, tapos kapag humahangin, gumaganon-ganon. Tapos sabi ko, eto na din siguro yung perfect time para tanggalan ko siya ng usbong. Naibigay ko na kay Judy yung pinopagate ko neto. And then ngayon, hindi na siya masyadong mataas. And tignan nyo guys, pag pala siya ay pinuputol mo, nagtutubo siya na ganyan. So magiging fresh ulit yung ibabaw niya. Feeling ko pag hindi mo siya pinutulan sa top, papangit yung ibabaw. So kailangan talaga yata ay kukurutin siya na ganyan. So ayan, meron pa tayong mga naiwang mga halaman dyan na iniisip ko pa kung tatanggalin ko ba dahil baka hanginin nga itong plant rack. Ganyan. Pero mabigat din naman yan kasi may mga pot sa ilalim. Kaya hopefully yung harang na yon na concrete na white at itong ating glass na cover dito sa ating balcony ay maging enough para hindi masyadong hanginin itong mga halaman natin sa baba. Pagka talaga nagaganto ka din, dyan mo din makikita yung mga kalat. Tignan nyo guys, kailangan palang punasan itong ating balcony. Kasi alam nyo ba kung bakit madumi yan? Kasi yung unit dito sa taas namin, may mga halaman din. At kapag ka nagdidilig siya, nababasa dito at ayan, galing yun sa mga halaman niya, yung mga ganyan. Yun yung parehong tao na may-ari ng mga halaman doon sa baba. Kita nyo ba yan? Pinakita ko to sa inyo sa isa sa mga vlog ko eh. Yan yung mga tanim niyang mga gulay-gulay. Na parang hindi niya naman kinukuhanan. Diba? Hindi ko alam kung naririnig nyo guys, pero medyo lumalakas na nga yung hangin dito ngayon. Ayan. It's like 10 o'clock in the evening ngayon. Ayan, diba? Ang lakas na ng hangin. Kaya hindi rin talaga ako nagre-relax. Talagang ginalaw ko din yung mga halaman ko. Sabi kasi nila dahil nga sa ngayon ang cyclone ay nasa southeast part ng Brisbane dito sa Queensland. Parang hindi naman daw kami hindi kami pupuruhan ng cyclone, but still kapag may halaman ka, iba talaga yung kaba mo, diba? Yun lang ang mga hailstorm dati, kinukumutan ko pa yung mga halaman ko. Ngayon pa kaya. So ayan, mahirap kasi dahil nasa first floor din kami, so sapul na sapul din kami ng hangin. Nakakaano nga kasi hindi ko alam kung saan ba manggagaling yung hangin, diba? Kung anong direction ba. But for now, parang kampante naman ako na magiging okay sila. So
So, ayan, titiisin ko lang for a few days yung mga kalat. Kasi hindi talaga ako sanay guys ng ano. Nai-stress akong tignan pagka makalat. Kaya mapapansin niyo talagang gusto ko nakaayos yung mga halaman ko. But, wala. Wala tayong magagawa for now. Ayan, in-update ko lang kayo sa aking preparation for the cyclone. Eto, didiligan ko siguro yung nasa taas para mas mabigat, di ba? Mas mabigat ang pots kapag basa yung lupa. So, it's about time din naman na diligan ko siya. Sobrang bigat niyan guys. Hindi ko maibaba kaya hinayaan ko na dyan. Ayan, I hope you like my little update. Hi guys! So, eto na po ang ating ulat panahon. Mukhang lumihis ang ating cyclone kasi hindi siya dumating. Thank God, hindi siya dumating kasi kung dumating yon nakakatakot talaga. So, happy na ako na hindi siya dumating. Ang kalat-kalat dito, oh my goodness. At kinalbo ko pa pala yung aking malunggay, guys. Ang lakas kasi ng hangin kahapon and naisip ko na mag-harvest na ako ng malunggay kesa naman, 'di ba? Kung lumakas kasi yung hangin, malay mo baka maubos lang din yung dahon niya. So kinuha ko na. And tignan niyo yung progress ng ating alugbati. Ayan. Tinanim ko to from seeds na nabili ko sa Bunnings. Pag maliit siya, ganito siya. Ayan. Tapos, ayan, mapapansin niyo nag-iiba na yung dahon. Sa simula pala pag baby pa siya, ganito pala yung dahon niya, tapos nag-iiba lang habang lumalaki. Kapag okay na yung panahon, bibili ako ng pot para ilipat ko siguro yan, tapos lalagyan ko ng trellis. Para anytime meron tayong mga dahon-dahon dito sa bahay. Meron tayong malunggay. Tapos, ito, kinalbo ko din to ng isang araw, pero ang bilis-bilis, ayan, meron na siyang dahon, yung ating talbos ng kamote. Ayan, tignan nyo naman yung ginawa ko dito, guys. Talagang tinali-tali ko pa tong pot na to kasi nga hindi ko maibaba dahil sobrang bigat. Tinali-tali ko pa. Okay din na hindi dumating yung, ano, diba? Yung cyclone. Ayan, ito alam nyo ba, itong ano na to, blinds na to. Tinali ko rin to. Umakyat pa ako dun sa taas para hindi siya gumalaw. Saan na ba yung pinagtali? Ayan, nakita nyo ba? May mga tali. Wala kasi akong tali kundi macrame rope. So, ayan. Tinali ko siya para hindi siya gumalaw. Kasi itong mga ano dito, gamit dito, pinagtutulak ko dyan banda. Para kung lumakas nga naman yung hangin, hindi sila magliparan, di ba? Ayan, yan lang naman ang update sa weather ngayon, guys. Okay na rin yun na nag-prepare tayo kahit hindi siya nangyari kasi I wouldn't wish it on anyone na makaranas ng cyclone, di ba? Ngayon ganito lang dito sa amin. Hindi naman kalakasan ng hangin. And ayun. Thank you Lord for keeping us safe.